Okay, so solve natin tong problem. So a reinforced concrete beam, 300 millimeters by 425 millimeters, so yun yung total height, as shown, have compressive strength of, yan, concrete, 26.7, and yield strength of steel, Fy, 350 megapascals. We're asked to determine the required or the necessary number of 25 millimeter, ayan, diameter bars to reinforce the given loads. Okay, so basically, ang makukuha natin dito ay yung moment, maximum moment, and then yun yung gagamitin natin para masolve yung AS dito. Okay, so let's solve. So may part na ano to, statics, review sa statics na rin. Sige. So given that loads, and so may reaction tayo. Actually dito, hinge talaga to, hinge support. So ginawa ko na lang na naka-reactions na kasi wala rin naman yung horizontal, di ba? Kasi wala namang horizontal dito. Ito, roller lang to. Then, so pangalanan natin tong A sub y or ano ko na lang, i-red ko na lang. Pangalanan natin tong A sub y, reaction yan. At ito naman ay B sub y. Okay? So, paano natin gagawin yan? Set aside ko lang to muna since we're doing here the statics part pa. Wala pang RCD. Bale. Okay, so dito ko lang siya ilagay sa gilid. So, by summation of forces, ay, nawala yung cursor. So, gagamit tayo ng equilibrium equation dito. Ano una natin isa-solve? We can solve the AY muna. Sige, BY muna. Mag-moment tayo at A. Okay, summation of moment. Pero ikaw, anong preference mo? Summation of moments about, summation of moment about A equals 0. Okay, so summation moment about A equals 0. So, ganito lang gagawin natin. Lahat ng pa-counterclockwise is equate natin sa lahat ng pa-clockwise. Ano yung mga counterclockwise dyan? Ang counterclockwise dyan ay, kung about A, dito tayo. So, ito, yan, ano pa ba? Itong moment, counterclockwise to. Tapos, ito, the rest yan sila ay pa-clockwise na. So, dalawa lang. Okay. So, ibig sabihin, By times yung distance between them, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Okay? Moment tayo about A. 2 times, By times 9. Then, plus pala. Plus, itong moment na to. Since, di ba, pag ganyan yan, or yeah, pag ganun siya. With respect to A, counterclockwise siya. So, add natin yun, 150. And that is equal to lahat ng mga pa-clockwise naman. So, ito. Dami nila. Ibig sabihin, ang laki talaga ng value ng By na ito. Okay, so that will be, moment arm. Unahin natin yung 50. 50 times distance between yan. So, that's 2. Then plus, unahin natin to. That will be 20. Resolve natin into concentrated load. 20 times 4. Then moment arm yan, times 2. 20 times 4, times 2. Okay, and then plus, ito, we're done with that. Ito na lang. 175, same rotation. And then, meron pa. May 40 ka pa. No? Okay, so yun lang. Plus 40 pa. Okay, so 40 times distance between 2, 4, 6. So 6. So now we can now solve for By. Okay, so that will give us 50 times, solve na natin. 50 times 2 plus 20 times 8. Ay, bona. Ulit. 50 times 2 plus, hirap pag nag-mouse. 50 times 2 plus 20 times 8. 20 times 8 plus 175 plus 40 times 6.
And all divided by, minus pa pala. Minus mo tong 150. And all divided by 9. Ang laki. 58.333. Yun. I-store natin yan sa B. Yan na lang. As is na lang natin yan. Or mag-decimal tayo. Sige na, decimal na lang. 58.33. 58.33. That's in kilonewtons. That is upwards. Tama? And may reaction na tayo. Okay, so pwede natin yan ilagay dito. 58.33. Okay, and then by summation of forces along Y, by summation of forces along Y equals 0. So lahat ng paangat, equate lang natin sa lahat ng pababa. Yung mga paangat ay AY and BY. Mga force na lang to, wala nang ano yung moments. AY, BY, sa lahat ng pababa ayon 50. 50 plus, resultant nito, 20 times 4. Plus 40. And then may value na tayo nitong AY, BY. So, masasolve na natin Yan, so masasolve na natin si AY. Ang BY ay 58.33. Nilagay ko lang dyan pero nakastore naman yan eh. Di ba? Nakastore naman value niyan. Store niyan sa B. So that is, wala ng fraction. So 50 plus 20 times 4, 80 plus 40, and minus yung B. So this is our reaction sa 11.667 na lang. Sa AY ay 111.667 or 67 na lang kilonewtons, and that is also upwards. Ayan. So now, we have these values na. A, B, okay. So yun na, meron na tayong values. 111.67. So given na yan, 111.67. Okay? Anong gagawin natin dyan? Yan na yung magano tayo. Yan na yung bandang... Okay, so paano nga ulit ba ginagawa dito sa ano? Dito sa RCD? Bababa ko lang to. Okay, paano ginagawa sa RCD? Di ba may para ano tayo dito? Hinahati natin yan. Ayan, so kino-convert mo into... Actually, neutral axis talaga niyan. Yan yung C. Okay, C talaga yon yung neutral axis. Ayan. So, yung neutral axis niya talaga ay, yung depth ng neutral axis niyan ay pangalanan natin C. Pero, pag ganun kasi, hindi yan hindi yan tawag dito, linear or rectangular ang block ang ano natin doon, compression. So, kaya, ko-convert natin siya into rectangular block, di ba? So, gawa lang ako. Straight line yun. Hanggang dito lang. Ayun. So, ayan. So, convert natin siya into rectangular block. Ganyan. Kaya ba? Ayan. So, that is a distance A na lang. Ayan yung A. Yan yung distance A. Tapos ito, 0.85 F prime of C. Yung stress ng concrete yan banda.
Okay. And then, syempre, ito na yung tension and compression natin. Tension and compression. Okay, so yung compression, that will be compression ay stress 0.85 F prime of C times area. Ang area nito ay A times yung effective, ay yung ano, yung width niyan, AB. So kapag hindi na to rectangular, tulad sa susunod na problem, so area ng concrete na lang yan. 0.85 F prime of C AB, tas yung tension ay ASFY. Okay, since hindi binigay yung AS, tama ba? Hindi binigay yung AS. Unknown pa yon technically. Kasi, anong ginagamit doon? Ano bang ginagamit natin doon? Ang hinahanap, ano nga yung hinahanap dito? Ay, yung number of 25 millimeter diameter bars. Okay, ayan yung pinapahanap. Technically, hindi given yung ano, hindi given yung AS dyan. So, pag kukuha ka ng MU, pag gagamitin mo siya, di ba ano yan, MN, magmo-moment ka, MN, nominal moment. O, pwedeng ito piliin mo, tas distance yan. Ay, nakalimutan ko pala to. So this one, may distance pa dito. Ang binigay dun ay naka-effective, naka-total height yun. So may effective depth pa talaga yan. Okay, babawas pa natin yung concrete cover. So basically, ito ay, yan. Basically, yan ay yung D prime. Or minsan, kung hindi binigay, yan yung concrete cover plus diameter ng ties plus kalahati ng diameter ng bakal. Ganun. Okay, so nominal natin ay yun. D minus, ito kalahati, A over 2, A over 2. So, ito ay A over 2. Ito ay also A over 2. Okay. So, D minus A over 2 lang yan. Ito na yung moment arm niyan. So, pwede kang mamili. Pwede kang mag-moment dito or mag-moment dito. Pero since hindi nga, unknown nga yung AS dyan, unknown yung AS. So, ito yung gamitin natin, di ba? Para ma-solve natin yung A and then magamit na natin dito. So, ayun. So, pwede natin gamitin ay 0.85 F prime of C, AB. Pero para makuha mo yung nominal, PMN, which is, ayun na rin yung MU. Gamitin natin na MU. So, that will be equal to 0.85 F prime of C, AB. O, ayan. So, wala pa tayo. F prime C, meron na. B, meron na. A, wala pa. Pero wala pa rin tayong MU. Pero makukuha natin yan based sa given loads. Kaya kailangan natin kunin dyan yung shear and moment diagram. Kailangan natin hanapin saan dyan maximum ang moment and yun yung gagamitin natin. Okay, so mag-shear and moment tayo dito. Shear muna. Enough na ba to? Parang enough na ba yan sa shear? Parang kukulangin pa nga eh. Baba ko pa nga to. Tado ba exage? Okay na yan. Duplicate. Duplicate na lang natin. Yan. So, lagay natin yung bawat interval ng load. Yan. Bawat interval lalagyan natin. Or bawat may pagbabago sa load. Ayan. Okay, so ito yung para sa shear. Okay. So, ayan na. Gawa na tayo ng shear dito. Okay, so aangat ka ng 111 point. Alam, pangit.
Aangat ka. Basta okay na yun. Dyan na yun. 111.67. Okay. And then, dahil dito, bababa ka. Okay, umangat ka na A. B ba yun? A nga. 111.67 as is na lang yan. Then, bumaba ka. So, that will give you minus negative nitong 20 times 2. 20 times 2. So, since constant yan, magiging, yan, constant lang din to. Pero di ka pa magzi-zero. Nasa negative, ano ka pa? Nasa negative, hindi ka pa magne-negative. Nasa 71.67 ka pa. Okay na ba yan? Or medyo, anon ka dito? Mga dito lang. Okay, 71.67. Okay, and then another, pagbaba, yung moment wala pang effect dyan. So may 50 ka, kaya bababa ka ulit. Okay, positive pa rin, 21. Ha? 21.67 ulit, 21. Mga dito pwede na ba yun? Bumaba ka, 21.67. And then, another, ganito, pababa, minus 20 times 2 ulit. Ayun, nag-negative na. Negative 18 thirds. So, negative 18 thirds mga dito siguro. 20 nga, ang baba lang eh. Wait lang. Negative 18.33 pala, hindi pala 18 thirds. So, tama lang. Negative 18.33. Okay. And then, patay ang shear diagram dyan. Horizontal lang yan. Then, bababa ka ulit ng 40. Minus 40. So, nasa ano ka na? Negative 58 thirds. And then, aangat ka. Okay, pag bumaba ka, negative 58. Hindi nga ni thirds, kundi 58.33. So, negative 58.33. Tama ba? Then, horizontal. And then, ayun, naaangat ka na. Which is due to yung low dito. 8.33. Okay? So, ito na. Di ba? Kung saan nag-zero yung shear, possible nandun yung maximum moment. Pero di mo sure kung positive or negative moment. Ano ba yan? Tingnan natin. Dami na kasing loads eh, no? So, di natin ma-check. So, sige, gawa ulit tayo isa pa. Para sa moment. Okay, so ito, di ko na maano. Values na lang yan na ganyan, no? Okay. So, may guide ba kayo rito? Meron ako na itong guide eh. Wait me. Kaya pa ba pakita yan? Sige, for a while. Okay, so here. Ito na yung guide natin. Para sa moment, given yung shear. Okay? So, yan. Take note pala dito na may applied moment pala tayo, no? Okay. So, ang positive dyan ay yung pinapangiti na lang din yung beam. So, negative yan. Okay. So, that will give us, dami na ito. Area na lang. Area lang naman ito eh, di ba? Area lang. So, that will be 1/2 base 1 plus base 2 times height. Or parang gawin ko na 2 over 2. Height over 2. Then, parang 1/2 times height na to. 1/2 times height. Yung distance between them. Then, yung bases, 111.67 plus 111.67 plus 71.67. Okay? So, yun yung area. 183. So, paano yan? That is downward pag ganito. So, decreasing magnitude. Yan, decreasing magnitude. Kaya, positive. Positive ito kasi nasa taas. So, positive pero decreasing. So, ganun siya. Positive decreasing. Parang pag ganito. Okay? Ilan yun? Ilang value nun? 183.34.
Okay, 183.34. And then another, oops, ayun pala. Kailan pala natin i-compute pa yan? Yan yung kung saan nag-zero yung ano nag-zero yung shear. So possible nandyan yung maximum moment. Okay, so ratio and proportion lang yan. Pangalanan natin tong x. Ayan, so that will be parang x over, parang ganito. X over ito plus x over equals, ano yan? 2 minus x, di ba? Kasi 2 yung buo eh. So this one will be 2 minus x. Ganun, by ratio and proportion. Dito ko na lang sa gilid. X over 21.67 is equal to, yan, 2 minus x. 2 minus x all over, ano to? Ayan, 18 point, ba't may ganito? Negative pala kasi. 18.33. Okay, so may makuha tayong value na x. Ilan yan? Balikan ko na lang mamaya. X over 21.67 is equal to 2 minus x all over 18.33. 1.0835. 1.0835 meters. Ayan. From this point, yun daw yung moment dyan. So, tignan natin if yun nga yung maximum. So, add lang natin. Add lang ulit natin yan sa kanina. Ano ba yung sagot kanina? Ito, 183.34. Okay? Baga nandito ka na. Then, positive pa rin yan. Add mo pa rin. 1/2 base times height. Ay, wait lang. Ayun nga, may negative pa. May moment pala tayo, no? May moment pala tayo dyan. Applied moment yan eh. Paano yan? Magiging positive ba yan? Or negative? Okay. Kapag ganito, clockwise, clockwise moment yan. Positive yan sa shear diagram. Meron ba yan dito? Sa moment diagram rather. So, add lang natin yan. So, plus 1/2, ay note lang. Add muna pala natin yung 175. Okay, so that's 358.34. So, aangat ka, naging 358 na. Maximum na kaya yon? Hindi pa, kasi papaangat niya pa yan dito. 358 point ilan? 34? 358.34. Okay, so nandito ka na. Then, dadagdag mo ulit yan. Dadagdagan mo naman plus 1/2 base ay x. Nasa x ba yon? Ang height ay 21.67. Tama naman, di ba? 370. Yung x ko ay, yun, tama naman. So, 370. So, pag ganito naman yan. Same lang yan sa kanina eh. Paano na? So, positive, decreasing. So, positive, decreasing. Pag ganito, na yan. Ito na nga ba yung maximum moment? Yung value niyan? 370.0797. Double check ko lang. Okay, so baka sa iba, no, eksaktong 370 na yan kung di tayo nag-round off. Okay, so continuing. Minus 1/2. Ang base ay yan, 2 minus x. Nakastore naman na yan eh. Base 2 minus x times height, 18.33. Okay, negative 7. Laki na nun. Baka ano, wait nga, tama ba? 370.0797. Parang laki mo masyado. 1/2 base 2 minus x times height. Di ba? Imposible yun. So this one is negative decreasing. Negative increasing rather. So dito siya, ito yan. Ayan yan.
So, ayun. Parang mirror lang sa kanina. Pag ganito naman siya. Ilan na? 360? Mas mataas pa rin siya. 361.68 na lang. 361.68. Medyo mas mataas siya sa nauna dito. Pwede na yan. 361.68. Ito, pababa naman na to eh. Kasi pag ganyan na yung share natin dyan. Ah. Pababa na yan. Minus 18.33 times yung ano to, distance na to. Ito ba yung 2? Okay. Times 2. So, consistent na yan. 325. Ayun, pababa na siya ng pababa. 325 na lang. Hanggang sa 325.02. 0.02. And then, another bawas. Ito times 3. Minus, ay! Opya. Ay, ano ka pa, kaya pala natako. May mababawas pa, may moment ka pa dito. Oh. Minus 150 muna. Buti naalala ko. Okay, may 175. Oh, ang laki na. Ang laki na yung binaba. 175 na lang. So, in 175. Point ilan? 02 uli. And lastly, dapat mag-0 na to. Minus, ayan. So, ito na, 158.33 times, times 3. Ayan, most nearly, 0 na yan. Okay. So, that's our moment diagram. Walang negative, puro positive lang pala. Ito yon ang maximum. So, yan, 3,180, di ba? 370. Ayun nga, and nandun nga siya kung saan 0 yung share. So, yun yung gagamitin nating MU. MU to be used. MU. Ayan na, meron na tayo. 370. Pwede nang i-370 na lang natin yan. 0.0797. Gawin na lang natin 370. Ayun na. May magagamit na tayo dito. Yay! 370 na lang. One more time. O dito. Look. Gulo ko ah. Okay na nga yan. 370. Okay, that's in kilonewton meter. Pero take note, ito ay naka Newton per square millimeter, then square millimeter, no? So, kulang pa pala to. MN, ano ba yan? Kulang pa pala ako dito. Ano pa lang pala to? C. Hindi ko nalagay yung, ang moment arm niyan ay, yan, D minus A over 2. Minus A over 2. Okay, and then ito, D minus A over 2. Kung i-analyze mo, paano yung magiging units niyan? This one will be Newton per square millimeter, megapascals. This one, millimeter. Then, ito ay millimeter din. So, cancel to, Newton millimeter. To convert yan into kilonewton meter, what you're gonna do is, convert mo lang, 1,000 Newton, 1 kilonewton. Then, ano pa? Millimeter na, 1,000 millimeter, 1 meter. So, basically, parang nag-divide ka lang ng 1 million. Diba? So, para ma-convert mo siya into kilonewton meter. Okay, so parang nangyari, parang nagta-times lang ako dito ng 1 times 10 to the negative 6. Okay, so meron na tayong mga value niyan. May values na tayo ng mga yan. So this f prime of C, yung B, so masasolve na natin si A. Tama? So that will be, ano ba? F prime of C ay 350. No. Laki naman nun. 27, 26.7. 26.7. Ang BI, ito yung 300. Then yung DI,
Ito. Ito na. Di pa pala natin kinuha to, no? So, ang D niyan ay concrete cover. Concrete cover. Mga minimum gagamitin natin dyan. Ito na yun, no? For concrete cover, beam naman yan. Sa dito yan banda. This one is specified concrete cover for cast in place, non-pre-stressed. Ayan. So, unless otherwise stated, non-pre-stressed yan. Lagi naman ganun. Pero, yung pre-stressed, edi yung isa. May isa pa yan. Di ko lang nilagay. So, not exposed to weather or in contact with ground and beams yan. 40 ang minimum yan. Okay? And then, yung sa diameter ng ties, meron din tayo dyan. Another code provision for that is ito. So, ayan, size of transverse reinforcement, yun kasi yung stirrups kung tawagin natin. Should be at least A or B. So, deformed wire, ayan. So, kung 10 mm para sa mga longitudinal bars na 32 and smaller. In this case, 28, so that is 32 and smaller. So, 10 mm yung gagamitin din natin. Okay, so dito magkakaroon tayo ng 40 plus diameter ng ties, which is 10, plus kalahati ang diameter ng bakal na 28. So that will give us 40 plus 10 plus 28 over 2. So 64. 64 mm ang D prime. And therefore, ang D natin ay simply 425 minus 425 minus 64 na lang. 425 minus 64 or minus ans. So 361. Yun lang effective depth. 361. Okay, so ayan na. 361. Okay, so pwede na natin solve yan. Doon, di na pala kailangan ng PMN, no? Kasi MU na yun eh. So, solve na natin sa A. Kaya ba yan sa program kong ginawa? 370 na lang gamitin ko. Tapos 0.85 F prime of C, 26.7. AB, lagay ko na lang din sa A. Sa B, tinamad. Tapos D minus A over 2. D minus A over 2. Pero mag-shift solve ako ng other than X. So, kailangan kong pangalanan siya. Times 10 to the negative 6 muna. Okay. And that is, kama natin. Solve natin. Lagay natin kay A. Okay. So, ang B ay 300. Tama ba? That's 300. Ang effective depth ay ito yung 361. Then, solve for A, siguro mga 100 something. 213 pa nga eh. So, in 213, 213 .917 millimeters. Di pala yan yung tinatanong. So, ayan, pwede na tayo bumalik sa C equals tension. Yan, na ang C ay 0.85 F prime of C, AB. Pwede ko na yun i-store sa A. Naka-store naman na yun sa A eh. Okay. F 0.85 prime sa AB equals sa ASFY. Pero, yung AS, pwede ko na rin siyang palitan ng area ng bakal. Naka-number. Tapos pi over 4. Tapos, yung diameter ng bakal na. That's 28, di ba? 28 ba sabi? 25. Saan ko nakuha yung 28? Hala ka. Mali pala. Mali pala to. Ano ba yan? Careless. Sige, balikan ko. Saan ako ba't 28 na isip ko? 25 lang. Okay, so that will be, okay na yan. Papalitan ko na lang yung D ko dito. So this one will be, original ay 425. Para di ko na ulitin. 425, nabawasan ng 40.
Nabawasan ng diameter ng ties natin. Nabawasan ng 25/2. Okay, so solve for A, panibago. Mali pala yan. Buti naisip ko. Kanina kasi nag-solve ako ng 28 na 28 eh. Dali tuloy. So 211 point ilan yan? 773. Laka, naglalag na. 773 millimeters. Okay? So, yun lang yung mali ko dito. So, this should be pi/4 times 25 squared. AS yon, FY. Actually, kailan mo pa pala i-check? N pi/4 diameter squared, AS FY. FY natin ay 350. Pero, dito pala, kailan mo pala siya i-check if tama yung assumption mo. Kasi dito, assumption pa lang to eh. Yung steel yields, yung paggamit mo ng FY dito. Ito, pag-assume mo dito, parang steel yields to. Ang assume mo dyan, if Fs is greater than Fy. So, check muna natin. Kunin muna natin yung C. That's A over beta 1 lang naman. Alpha over beta 1. Alpha talaga yun eh. 26.7. So, okay naman na siguro yung sa ano, no? F prime of C na ang beta 1 nito ay 0.85 na. Di ko nalagay dito, di ko na paste yung code na dun eh. Basta pag less than, between 17 to 28 yan, 0.85 lang yan. Okay, so A over C, 0.85 to 11, C, 249.145, 249.145 mm. Okay, 249.145 mm. And then, dyan na natin ma-check yung kung still yields or still does not yield. So, FSI formula, 600 D minus C over C. Huli, okay naman na dito sa formula na to, no? Hindi ko na na-discuss dito. Nasa ibang video na-discuss ka naman yan. Substitute na lang natin. 600. Lagay ko na to sa C. That will be 600 times D minus C over C. Okay, ang C na natin ay 360, D na natin ay 362.5. Then 249. Hopefully, true to. Hala ka, ang baba. Mali pala. Mali pala yung assumption. Still does not yield pala yan. So, mali. 272. 272 point 272.986. 272.986. Tama. 272. Naglalag na talaga. 986. 986 megapascals. And that is less than Fy. May mali ito. Ang Fy natin ay 350 eh. Less than Fy siya. So, ibig sabihin, ang gagamitin natin, ito lang, ito. Fs gagamitin natin dyan. Fs. So, ito, imbis na Fy, Fs gagamitin natin. Kasi yung pinipili natin yung mas mababa eh. So, okay. So, ayan na. Masasolve na natin yung N. Fs. 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 Naglalaban na. So, that is 272. Ang baba eh. 272.986 megapascal. So, ayan. Gamitan na natin. Diretso na natin. 0.85 times F prime of C. 26.7 ba yan? 27.6. Kalimutan agad. 26.7 nga. Minsan kasi may sana yung sa may 27.6 eh. AB, A times B. 0.85 F prime of C, AB over pi over 4 times diameter na 25 squared times Fs. Nasa F ba yun? Ayan, yung 211, A, yung B ay 300, F ay 272. Oh, dami naman yan. N, ang dami naman yan.
So, paano yun? 10.75 or ano? Dami naman yan. 10.76 or 10 point, okay na yan. 10.76 or pwede yung ano, 11 or 12. Parang mas okay kapag nag 12 pieces ka kasi ilang layers yan eh. 12 pieces. Yun yung tinatanong. So, sige, check ko nga yan sa program. Wait lang dito. Ulitin ko lang to. Ang dami naman. 40 plus. Baka hindi lang yan hindi lang yan isang player. 40 plus 10 plus 1 half ng 25. Okay, so gawa natin yan. 62.5 na. Okay, so mali to. So this will be 425 minus 62.5. Ito ba yung kasagot kanina? 362.5. 362.5. Tama naman. Konti lang discrepancy nila. 362.5 mm. And then, ang gagawin natin, isa ko muna to. Gamitan ko muna yun ng program. Then, i-check natin if adequate ba siya sa ano. May minimum kasi tayong spacing yan eh. Okay, pakita ko rin yun. So, gawin muna natin. Check muna natin to. Yan, SRB for design. So, ano yung 26.7? Input ko lang yung values. Yan, ito ay, ano yung value na? 200, ano yung F prime of C? FY, 350. Tapos, diameter ng bars ay 25. Diameter ng ties ay 10. Concrete cover ay 40. So, ito ang beam width ay 300. Ang height ay 425 ba yan? 300, 425. Tapos, itong depth ay, dapat may formula to eh. Nawala ako. So, that will be total height minus concrete cover minus diameter ng ties minus kalahati ng diameter ng bars. So, and 362.5. Length, wala naman yan. Tanggalin natin. So, ang loads ay, ayun. Anong load nun? 370, no? 370. Boom. Yan bago ba? Okay. So, ISBAL, maximum condition, tension control. Laki naman ito. Saan ito nakuha? Raw required. Okay. Ginamitan ng MU. O nga, no? Bakit di ko naisip yung mag-raw required? Pwede rin naman yun. Okay. So, to compute the number of bars. Tama ba to? Area divided by pi, pi over 4 or 0.25 times pi. Ayan. Pi over 4 na yan times diameter. Diameter ng bar. Squared. Ayun. Sobra nga talaga siya. 10 talaga siya. Okay. So, same naman ang napalabas. 10. Yan yan. 10 point something or 11. So, check na lang natin kung kakayanin ba yan ng isang liner lang ng section. No? Okay. So, sige. Kaya naman siguro yan dito. Attach ko lang yung about sa spacing for a while. Okay, so ito yung code provision. Another code provision para dyan. Sa spacing naman. Spacing. Ayan. For parallel non-pre-stressed reinforcement in a horizontal layer, the spacing shall be at least the greatest. Pinakamalaki daw. Ito actually hindi yan 50. Typo yan. Kung nakita niyo yan sa NSCP, typo yun. Laka. Yeah. Again, kung nakita niyo yun sa NSCP, typo yun. Ang tama ay 25 lang. Okay, 25 mm diameter ng bar. In this case, parehas naman sila. 4/3 diameter ng aggregate. So, parehas lang sila. So, I mean, walang information nun. So, ito lang magagamit natin. Diameter ng bar, di ba 25 din?
So for parallel, non-pre-stressed reinforcement placed in two or more horizontal layers, so reinforcement in the upper layers shall be placed directly above reinforcement in the bottom layer with a clear spacing naman na at least 25. So paano yan mamaya? Kapag nag 2 layers na yan, ito muna titignan muna natin kung sapat ba dito yung ano. Sapat ba dito? Dito na lang, gawa na lang ako panibago. So given na ito ang beam width nito ay 300 lang, 300 mm. Okay, then 10 bakal daw to. 10 bakal, kaya ba yan na dyan? Iisang linya lang yan. Kaya nga kaya yon? Or 10 yun, di ba? 10 point something eh. So dapat 11 or 12. Ang maganda dito, gawin mo ng 12 para di ka mahirapan. Anim-anim. Sige, tignan muna natin. Pwede nga ba talaga yung 10, no? So, ang gagawin natin ay kaya ba yung 10 ilagay dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sige, ganito na lang. Di ba dapat may clear spacing ka? So, kung 10 yan sila, pakita ko na lang dito. Ganito ko na lang siya larawan. Larawan. 1, 2, 3, 4, 5. Para may imagine din. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? So, syempre, dapat, ang sabi ba doon, kasama ba yung distance between ano? Concrete cover na yun eh. So, for parallel non-pre-stress reinforce, ito, for parallel non-pre-stress, clear spacing, yan ay 4/3 nung aggregate, ay 25 mm rather. Okay, so dapat makonsider natin yung ano. Okay, ganito. Ito lang papakita ko Dito lang banda. Pero ano yan, extended talaga yan. So, syempre, may ano yan. Bukod dyan, may diameter pa yan ng ano, ng ties. Okay, bukod doon, meron pa yung diameter ng ties. Straight ko na lang na ganito. Ayan. May kapal pa yun. Madadagdag yung kapal. Yun yung 10. Okay, so nakapatong yan dito. O, ganyan. Okay. So, if ito yung beam natin na 300, beam width na 300. So, ito, concrete cover niyan, 40 mm minimum. Tapos diameter ng ties. Okay, so isulat ko na lang siya dito as a whole na to. As a whole na sila. Then, parang naging ano na yan, concrete cover plus diameter ng ties. To? Concrete cover plus diameter ng ties. So, ganun. So, ilan yun? 40, 50 kasi yung diameter ng ties ay 10 eh. So, 50 mm na yan. O, yan pa nga lang, 50 mm na eh. O, dito 50 mm na rin to. O, ibig sabihin, bawas ka na ng 100, 200 na lang yan. O, 50 mm din yan. So, ano mangyari dito? So, parang ang nangyari, tigta 25 to dapat minimum sila, di ba? 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, yun na maayos. 25 at 25. So, ilang 25 yun? Bilangin mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ibig sabihin, 10 minus 1. Ganun yung formula niyan. So, ang parang magiging spacing ng bawat isa niyan ay parang 9 na lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, nun. So, parang ang nangyari, ganito. 300 yung total, i-equate mo sa dalawang 50. May dalawa ka ng 50. Dalawa ka ng 50, 50, 50. Hanggang dito na yan 50, 40, 40 yan eh. 40 plus 10, 40 plus 10, 40 plus 10, so 50. Then ilan to? 10 diameter ng bars na 25.
and then siyam na spacing 25. Oh, mag-equal kaya yan sa 300? Tingnan mo. 2 times 50 plus 10 times 25 plus 9 times 25. Sobra-sobra nga eh. Sige, kaya babalance natin. Actually, mali pala. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12 nga pala, no? Sige, so alam naman namin yung formula eh. Anong nangyari? Ang number of bars, magiging 12 to. Then ito magiging minus 1, di ba? Parang ganito. Parang ganun yun sa kanina. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, kung dadagdagan mo pa isa, 11, 12. Kung magiging ilan na to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, ganun lang. Pinakita ko lang naman yung pattern. No? Paano siya? O, ayan. So, ilan na to? Mas malaki to. 2 times 50 plus 12 times 25 plus 11 times 25. Ang laki niyan. O, kaya, 625. 'Di ba? So, ang beam natin ay less than. What if ginawa natin, inanim na lang natin. So, ibig sabihin, 2 times 50 pa rin to. Ito ay magiging 6. Tapos ito may 25. Ito magiging 5 na lang. Di ba? 6 na lang sila. 6 yung bars. Tapos 5 yung spacing. Tama? Ibig sabihin, ganito. Dalawang 50. Tapos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? And then, 1, 2, 3, 4, 5. No? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parang dito siya mag-end. And yung spacing nila ay 1, 2, 3, 4, 5. Ganun lang. So, dapat less than na yan. No? So, 2 times 50 plus 6 times 25 plus 5 times 25. Oh, hindi rin pwede. 375 pa rin yan. Oh my God. So, dapat tatlong layers to? Pwede ba yun? Magiging tatlong layers pala siya. Ang dami naman kasi. Diba? Ang laki kasi ng moment eh. Ang laki masyado ng moment. Kung i-check mo, kung i-check mo yung maximum moment, may ginawa ako eh. Diba ito yung moment 370. O, tayo mo, pag tension controlled, 250 na nga eh. Pang DRB na to. Pag ganyan. Magdi-DRB ka na kapag ganyan. Ito yung tension controlled eh. Ang laki niya na oh. So, kaya, ganun. Pero kung di pa, wala pa naman kayo doon, pang DRB na talaga yun eh. No, maximum niya lang 290, no? Ang moment na kinikerry niya 270. Kaya, ang laki masyado. So, kung number of bars lang, ang usapan, 10 lang yan. 10, 11, or 12, ganun. Pero dapat, maisip mo na magko-compression ka na. Magiging DRB na talaga yan. Okay, analyze mo na yan as doubly reinforced. Kaya pala. Yan. Kasi ito yung tension controlled. Yan yung tension controlled niya. Kapag ito, parang ito na rin yung magiging limit kasi ng singly reinforced. So kapag nag-exceed na yan dyan, compression na yun. Pero wala naman kasi tayong information na binigay, di ba? And about dun. So, ayan, ganyan lang. Tanong lang naman eh. So, 10, 11, 12. Pero, design mo na yan as DRB. Pwede mo yan gamitin dito. Design mo na siya as doubly reinforced concrete. Pwede ko ba yan ilagay dito? May MU tayo. Sige, so pag ginawa ko yan, sinabsishift ko dito, 26.7. DRB design na yan eh. Tapos, 350 ba yan? 350 ang ano, di ba? FY. Tapos, diameter ng syrups, 10. Ang recover, 40. 25, 25. Ayun no. Kaya sabi ko, 28 na gamit ko eh. Kasi, tinold ko to kanina. Then, ito ay 300. Ang total height ay 425. 425. So, ang effective depth ay may formula, 425 minus concrete cover minus diameter ng ties minus kalahati ng diameter ng bakal for tension. Or basically, parang ano na lang to eh. Ito na lang din.
So, parang 40 plus diameter ng bakal, ay diameter ng ties, plus kalahati ng diameter ng bakal per compression. So, parang, ang nangyari dyan, in-equate ko na lang din. Parang height minus d prime na lang din yan. Pares lang yun. So, ayun, and then yung moment natin ay 370. Laki. So, ayun, R yun yan. So, ito na yun. Pag nag-tension controlled ang kinonsider mo, yan, number of bars sa ano yun, tension zone, ayan, 8 pieces. Pero syempre, ano ba yan? Ano ba yun kapag buo? 7.9 lang. So yun, 8 na, maganda. Paano yung 4 o 3.5? So yun, palapit ka sa even number. So ayun o. O di ba? 8, 9, 10, 11, 12. So ayun, parang nahati lang din sila. Ganun lang. Di ba ano to? Ano yung nakuha natin yung sagot kanina? 12, di ba? Ayun, 8 plus 4, 12. So, ganun. So, nahati lang. Yung isa nasa compression na. Kasi, parang uncommon na rin yung magtatlong layers ka pa eh. Di ba? Though sa tension, pwede ka apat-apat pala pwede. Apat-apat sa tension, no? Kasi 8 pieces eh. So, kapag ginawa mong apat-apat yun, ayan, so modify lang natin. So, 2 times 50 pa rin, 4 times 25 na lang to. This one will be 3 times 25. So, 275. Ayun, pasok na siya sa 300. So, yay! Okay na yan. Goods na yung design natin. So, ayun. That's it for this problem. Hope you learned something. Thank you.